Come on, put them together I'm alive, 'cause Jesus gave me life. He opened up my eyes. I can see clearly now. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. My desire is to lift you higher. It's only burning brighter. This passion inside of me. Oh, everybody dance now. Oh, everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his name. Everybody give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody give it up for Jesus. Praise his This praise is bursting out, and I can't contain it now. 'Cause this praise is bursting out, out. 1, 2, let's go! Come on, sing it out tonight. Sing it. Everybody, give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise his name. Whoa. Everybody, give it up for Jesus. Give him glory, for he has redeemed us. Everybody, give it up for Jesus. Praise his name. Whoa. Magandang umaga po din sa ating mga naka-home church at mga kapatiran po na natin na nasa simbahan ngayon po umagang ito at good morning din po sa atin na nandito sa Ilocos. Before we start po, pakingitian naman po ang inyong mga katabi. Alam ko po magkakakilala na kayo, pero mahalaga pong ngitian po natin ang bawat isa so we can start with the love of the Lord.
So, before we start po, shall we all stand and let's acknowledge our God through prayer. And so, all pray. Our gracious Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, Lord, for this great opportunity, Panginoon, Lord, that we are here, Panginoon, in this place, O God. Lord, thank you for giving us, Panginoon, Lord, your provision, O God, Lord, na makapunta kami dito, Panginoon, Lord, at makapag-celebrate, Panginoon, ng Sunday worship, O God, Lord. Lord, we thank you also for the lives of everyone that is in here, O God, Lord, at ganun din, Panginoon, Lord, sa aming home church, O God, Lord. Ngayong umagang ito, Panginoon, Lord, we acknowledge, Panginoon, Lord, and ask, Panginoon, for your presence before we start, O God, Lord. We are praying and declaring, O God, Lord, that with you, Panginoon, Lord, everything is victorious, Panginoon. Okay, Lord, right this moment, Panginoon, Lord, search our hearts, O God, Lord, as we start, Panginoon. May we focus on you alone, O God, Lord. And to our leaders, Panginoon, Lord, and our pastors, O Lord, na gagamitin mo, Panginoon, Lord, we are praying, Panginoon, for your anointing, Panginoon, anointing power to be upon us all, O God, Lord. And our pastor, Panginoon, who will deliver, Panginoon, your message, we are praying, O God, Lord, for great deliverance, Panginoon, Lord, na manggagaling sa iyo, Panginoon. Itago mo siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, upang makita ang Diyos na dakila, Panginoon, Lord, sa aming mga buhay, O God, Lord. Ngayon pa lang, Panginoon, Lord, we are claiming, Panginoon, Lord, a victorious service, O God, Lord. These all we pray in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Ngayon pong umagang ito, bago po tayo magsimula, magkakaroon lamang po tayo ng onting announcement. Neto po, Wednesday magkakaroon po tayo ng discipleship training na ginagana po ito sa aming church. Ginagawa po ito for us to learn how to disciple people. And ganoon din po mayroon din pong night of praise kung tawagin po sa aming simbahan, kung saan po ang bawat isa ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. And ganoon din po sa ating Leaders Fellowship, every Saturday po ito, kung saan po ang mga leaders po ay naka-assign sa bawat bahay po at doon po kami nagpe-fellowship. And the greatest of all po, our Sunday celebration po, no, na ginaganap po every Sunday. Meron po kaming Facebook Live na pwede po natin i-access kada po linggo kung magkaroon po tayo ng time, magbigay po tayo ng time sa Panginoon. Pwede po natin i-access po ang atin pong Facebook Live po. Nandito po siya sa Facebook page po natin, sa Jesus Christ Our Solid Rock Christian Church Incorporated po. So, pwede rin namin po kayong sendan ng link sa kada linggo po. So, yun lamang po sa ating announcement. Tayo po yung magpatuloy na, eto po pala, no, meron po kaming gaganapin, our 9th church anniversary po. To God be the glory po dahil kami po ay magiging 9th year na po nito March 15 po. Yan po. Kung sakali po no, may mga kaya pong umattend, baka pwede po tayong umuwi. Tayo naman po ang pumunta, no? Kung sakali po, malay naman po natin by God's grace po, no? So, as we start po, tayo po ay magkamayan at atin pong iparamdam ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Amen. Kamayan-mayan natin ang bawat isa, itian. Ayan po, tayo po ay dito. Let's share the love of the Lord. He is the one of all. Amen. Oh, I love you.
and declaring that there's power in the love of our Christ. Amen. If the love of Christ is in us, then we have everything we need in life. Amen. So, today, let's worship Lord with the song entitled, The Power of His Name. Let's praise Him with our voice and let's lift Him up in this place. Amen. We worship You, we adore You, Jesus. Lord, I come to You, let my heart be changed. With You flowing from grace that Lord, I've come to know. Lord, I've come to know, to witnesses and see in me
Yes, hallelujah, O Lord. By the power of your love, we are being redeemed, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, O God, sa kalakasan na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, nandito kami sa iyong harapan. Dala namin, Lord, ang biyaya, O God, Lord, na patuloy mo ipinagkaloob sa bawat isa, O God. Sa umagang ito, Panginoon, tinataas namin sa iyo, Lord, ang bawat isa, Panginoon, bawat family, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord. Unang-unang, Panginoon, yung may mga karamdaman, O God. Inaangkin at dinideclare namin, Panginoon, ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, O God. Yung kahinaan ng pangangatawan, dinideclare namin, Lord, na ikaw, O God, Lord, ang magbigay sa amin, Lord, ng kalakasan, Panginoon. At alam namin, Panginoon, hindi mo kami bibiguin, O God. Maraming salamat, Lord, sa patuloy, Panginoon, na pagkilos mo, Panginoon, sa lugar na dako dito, Panginoon, sa Ilocos, O God. Nakita namin, Lord, na tunay nga, O God, walang imposible sa iyo, O God. Sa kalakasan, sa biyaya, Panginoon, at lalong-lalo na, Lord, sa pagkalinga mo, Panginoon, dito, O God, Lord, sa lugar na to, Panginoon. Sa family, Panginoon, ni Star Benny, O God. Lord, maraming salamat, O God, Lord, sa bawat isa. Patuloy naming tinataas at inaangkin, Lord, ang biyaya mo, Panginoon. At alam namin, Lord, hindi ito, Panginoon, ang huli. Ngunit, O God, Lord, ito'y umpisa, Panginoon, ng aming, O God, Lord, patuloy, O God, Lord, ng pagkapit sa iyong mga pangako, O God, Lord. Panginoon, tinataas din namin, Lord, ang maging Panginoon, Lord, ang mga kapatiran namin sa house church, Panginoon. Sila man din, Lord, ay malasap nila, Lord, ang presensya mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at patuloy namin tinataas, O God, Lord, ang biyaya mo, Panginoon, na kung saan doon kami, Lord, kumakapit, O God. Maraming salamat, Lord, maging Panginoon sa leader ng aming bansa, Panginoon. Dalangin ko, Lord, doon man sa Pasig, dito man, Lord, sa Ilocos, sila, Panginoon, ay pangmahalaan mo, Panginoon, upang magawa nila, Lord, ang tungkulin, Panginoon, na kung saan, Lord, ikaw ang naglagay sa kanila, O God. Mula, Lord, sa President, sa Mayor, hanggang sa pinakamababa, Panginoon, ng tungkulin, Panginoon, sa iyong gobyerno, O God. Dalangin ko, Lord, na gamitin mo ang mga tao na ito, Panginoon, na maging kasangkapan, Lord, ng kapayapaan, pag-ibig mo, Panginoon, O God. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito, at patuloy rin namin, Panginoon, dinudulog sa iyo, Lord, ang nalalapit na anniversary, Panginoon, ng iyong iglesia, O God. Gamitin mo, Lord, at ipakita mo nga sa amin, Panginoon, na tunay nga ikaw ay kumikilos, ikaw, Lord, ay patuloy, Panginoon, nangunguna sa aming lahat, sa iyong iglesia, Panginoon. Kay Lord, sa umagang ito, hindi matapos, Lord, ang aming pasasalamat sa iyo. Kasi alam namin, Lord, patuloy ka, Lord, na kikilos, Panginoon, at ang biyaya mo, Lord, ay sapat sa bawat isa sa amin, O God. Lord, maraming salamat. Ito po ang aming dalangin na may pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po lahat ay magsiupo. Para po sa ating offering, let me share this word of God. Sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, sabi po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Hallelujah. Noon nais po ituro ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na sa lahat po ng pagpapalang ating natatanggap, lahat po ito ay galing sa Panginoon. Kaya nararapat lamang na ating ibalik bilang pasasalamat sa ating Diyos. At nais ng Panginoon na sa ating pagbibigay ay ito po ay hindi mapipilitan ang bawat isa sa atin, kundi bukal sa loob natin na magkakaloob tayo para sa Panginoon. Dahil sabi ng Panginoon, iniibig niya ang nagbibigay ng may kagalakan. Kaya inaayayahan ko po ang bawat isa, tayo po lahat ay magbigay. Ang ating pong sobre, meron po tayo pinamimigay sa ating tabi. Sa ating pong
Mga kapatira na nasa online, maaari po tayong magbigay sa GCash po na nasa baba po ng ating screen. At ganoon din po sa ating mga kapatira na nandyan po sa ating church. Tayo po lahat ay magsimula na magkaloob para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Samahan niyo po ko sa mixing panalangin. Hallelujah. Purihin ka nga, Panginoon, sa umagang ito, Lord. It's a great privilege, O Lord, na makasama namin ang aming mga kapatiran dito sa Ilocos, O Lord. Maraming salamat sa buhay nila, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain niyo ang bawat isa, O God, ang kanilang mga kamay, Panginoon. I declare blessing upon them, O God. At ganoon din po, Panginoon, sa aming mga kapatiran na nasa online, O Lord, na nais din po, Panginoon, na magbigay na kanilang pasasalamat sa inyo, O Lord. Bless them also, O God. At ganoon din, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa church, O Lord, sa umagang ito. Dalangin ko, Panginoon, patuloy na pagpapala sa bawat isa, O God. Maraming salamat sa lahat, Panginoon, ng kabuhayan, Panginoon, sa aming mga trabaho, O Lord, sa aming mga hanap buhay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa iyo, kaya nararapat lamang, Panginoon, na aming ibalik ang aming pasasalamat sa pamamagitan ng aming mga offerings, O Lord. We offer it to you, Panginoon, para sa pagpapalagana, Panginoon, ng gawain mo. Kaya kalugdan nyo, Panginoon, ang puso, Panginoon, ng bawat isa na nagkaloob sa umagang ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, ng papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa po sa atin. Magpasensyahan niyo na po at nakalay po tayo. Tama po ba yan? Maraming salamat pong muli sa biyaya ng Lord. Ako po'y nagagalak na makasama ko po kayo ngayong umaga pong ito. And ano niyo po, ako'y blessed na po. Dito pala si May. Hi, Joanna May. Yeah, praise God. At nag-meet na po tayo in person. Okay. Ako po'y nagagalak sa Panginoon at nakita ko po kayo, no, yung magandang pamilya po ni Madam Admin. Nasa ba si Madam Admin? Ayun, napabuti ng Panginoon. Maraming salamat po sa opportunity na kami po ay nadapo po dito sa inyo pong lugar. Okay? At sa aking pong pagsisimula, tayo po muna ipanandali ang manalangin pong muli sa Panginoon. Father, sa umagang ito, O Diyos, kami, Panginoon, again, Lord, ay lumalapit, O Diyos, sa iyong mayamang biyaya, Panginoon. Wini-welcome namin, Lord, ang iyong banal na Spirito. May your Holy Spirit, Lord, flows upon us, Lord Jesus. Works, moves upon us, Lord Jesus. May you touch our hearts, O God, as we receive, Lord, your good news sa umagang ito, Panginoon. Ikaw nga, O Lord, ang siyang ma-encounter namin. Itago mo ako, O Diyos, sa iyong kalwalhatian, O Ama. Ilagay mo ako, Panginoon, sa pinakamababa, Lord, nang sa gayon, sa umagang ito, O Diyos, ikaw lamang, O Lord, ang makita, ikaw ang maitaas at mapapurihan, Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa buhay ng bawat isa po sa amin, O Ama. Ganun din, Lord, I pray sa mga kapitbahayan, Panginoon. I believe, Lord, na nakakarinig din sila, na inaabot po sila ng speaker na ito, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ikaw ang kumilos, Lord, sa community na ito, Panginoon. May your glory shine upon this community, Father. This all we pray, Lord, with thanksgiving in our hearts, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen, amen, at amen. Praise God. Okay, so ngayon po ay month of February. Tama po ba yan? Ang month of February, ito po'y kinikilala ng buong mundo bilang ano po? Yan, araw ng mga puso. Amen. Heart month or love month. Tama po ba yan? Okay, kaya ngayong araw po na ito, ay napagdesisyonan ko po
Okay? At sinabi ng Lord, ipahayag ko po ang patungkol sa pag-ibig. Okay? Naniniwala po ako pag sinabing love o pagdating sa sinabing pag-ibig, meron po tayong kanya-kanyang kahulugan. Tama po ba yan? Pag sinabi ko, fill in the blanks. Okay? Love is, ano po sasabihin ninyo? Meron kayo iba't ibang kahulugan po patungkol sa pag-ibig. Tama po ba? Siguro, baka yung iba sabihin sa atin, love is blind. Tama po ba? Love moves in mysterious way. Tama po ba yan? Sa mga kaedad ko po, love is, ano ba yan? Splendor things. Tama po ba? Kanta po ba yan? Marami po tayong, ibig sabihin when it comes sa love. Tama po ba? Ako po'y naniniwala po doon. Okay? Sabi ko po dito, yan. Speaking of love, ako po'y naniniwala din ngayong umagang ito na lahat po tayo ay familiar po sa Bible verse na John 3:16. Tama po ba yan? Lahat po tayo, ako naniniwala. Alam niyo po, ako bata pa. Tinuturo na po ito sa eskwelahan. Hindi ho ba? Naririnig po natin ito sa iba't ibang churches. Okay? Iba't ibang religion. Lahat po ito naririnig. At hayag po itong John 3:16 po na ito. Tama po ba yan? Ako naniniwala. Ay, ito po, ginawan po ito ng kanta eh. Tama po ba? Sino ba yung kumanta nun? Si Jamie Rivera po ba yan? Di ba? For God so loved the world that He gave us His only Son. Tama po ba yan? So, familiar po tayo. Tama po ba dito sa Bible verse po na to, na John 3:16? By the way, meron po tayong mga Bible po doon. Okay? Yan po si Nanay Dolor, hindi po siya nagbebenta ng Bible po. Okay? Sa biyaya ng Panginoon, may ginamit po na vessel, kaibigan po ni Madam Admin, okay, na nagbigay po ng Bible. Shout out po sa kanya kung siya po ay makakapanood nitong live streaming. I want to thank you po sa inyo pong buhay. Okay? So, kung wala po kayong mga Bible, pwede po kayong kumuha po diyan. Okay? Free po yan. Libre po yan. Alright? So, sabi ko po dito, yan. Dito po sa John 3:16, mga kapatid, ang ganda ho nung sinabi po dito di ba? Pinahahayag po dito patungkol po sa pag-ibig ng Diyos. Di ba? Tama po ba yan? Naniniwala po ba kayo na mahal po kayo ng Diyos? Yes. Amen. Di po ba? Lahat po tayo. Ako, naniniwala po ako. Mahal po ako ng Diyos. Lahat po tayo, naniniwala po tayo minamahal ng Diyos. Di po ba? Kasi, alam niyo po, the moment na naniwala tayo na tayo minamahal ng Diyos, isa po itong magbibigay sa atin ng comfort. Magbibigay po ito sa atin ng peace, ng kapayapaan. Hindi ba? Every time na meron tayong problema, every time na meron tayong karamdaman, kakapusan, knowing that you are loved by God, di ba? Ang sarap po sa pakiramdam po nito. Tama po ba yan? No, ito yung magbibigay sa atin ng ngiti. Di ba? Every time na may problema tayo, sabihin natin, hindi na ako, walang nagmamahal sa akin, nag-iisa lang ako. Di ba? Pero sinasabi dito sa John 3:16, mahal ka ng Diyos. Di ba? Mahal tayo ng Diyos. Now, kung naniniwala po tayo na mahal po tayo ng Diyos, ang tanong ngayon, gaano kaya sa palagay ninyo po, para po sa inyong sarili lang, evaluate yourself. Okay? Para sa inyo, gaano po kaya kalaki yung pag-ibig ng Diyos sa inyo? Sabihin natin sa sarili natin, ask ourselves, sabihin natin, gaano nga ba kalaki yung pag-ibig mo, Lord, sa akin? Hindi ho ba? Kasi alam ko po, naniniwala po ako, lahat ng tao, gustong isipin o gustong paniwalaan na siya'y minamahal ng Diyos. Amen. Okay? Kaya lang, yun nga, no, minsan, nadidisregard o nagkakakulang po tayo sa pagkaunawa kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama po ba yan? Marahil, nakikita kasi natin yung aming sarili, di ba, na makasalanan. Di ba, lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan. Di ba, everyday, minsan, pagising pa lang sa umaga, di ba, sino dito madalas high blood? Pag walang mainit na kape,
Tama po ba yan? Di ba? Nakiinit na ang ulo mo kung ano-ano na yung mga sinasabi mo. Tama po ba yan? Di ba? Pag nakita mo yung kapitbahay mo, di ba? Makalat yung harapan. Di ba? Nagiinit na yung ating ulo eh. Sa mga simpleng mga bagay, ako'y naniniwala, lahat po tayo nakagagawa ng pagkakasala. Di ba? Sabi ho ng Bible, ang sino man na nagsasabing hindi siya nagkasala, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Di ba? Sabi ho ng Romans chapter 3, lahat po tayo ay nagkasala. Di ba? Wala ho nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Amen. Di ba? Now, kung nakikita natin na tayo po'y nakakagawa ng pagkakasala, ang tanong, gaano nga ba talaga tayo minamahal ng Diyos? Di ba? Gaano kaya yung pag-ibig ng Diyos sa atin? Nakikita niyo ba yung sarili ninyo na mas mahal ka ng Diyos kaysa sa nasa tabi ninyo? Ay, mas mahal ako ng Diyos kasi ito mas makasalanan to. Ito kasi mas masungit to eh. Ganun po ba yun? Okay? Now, para mas maunawaan po natin kung gaano po tayo kamahal ng Diyos, sabi ho ng Psalms 103 verse 11, okay, basahin ko po dito. Sa awit, chapter 103, verse 11 po. Yan, sabi niya po dito, yan, ang agwat ng langit, sabi dito, ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Amen. Hindi mo ba? Ang sarap mong pakinggan nun. I believe kahit sinong scientist, kahit si Einstein, hindi ho nila nasukat ang tawag ito, ang diferensya kung gaano kataas ang langit dito sa lupa. Tama po ba yun? So, ibig sabihin, ang pag-ibig pala ng Diyos sa iyo, sa akin, sa ating lahat na nandito ngayon, sa mga kapitbahayan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masukat. Amen. Hallelujah. Di ba? At gaano kalaki yung pag-ibig ng Panginoon. Okay? Pagpupulay-pulayan natin itong John 3:16, hihimay-himayin po natin. Okay? Yung unang bahagi po nitong John 3:16, makikita natin dyan, ano pong sabi? For God so loved the world. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Makikita natin dyan sa unang-unang tawag ito, unang-unang bahagi pa lang, okay? Nagsimula siya sa pagpapakilala na ang Diyos ay nagmamahal. Tama po ba yun? Sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Praise God. Di ho ba? Hallelujah. Kung titignan po natin, ito pong mundong ating ginagalawan. Sabi kasi doon, for God so loved the world. So pag-usapan natin yung world. Sa inyo pong pananaw, sa inyong obserbasyon, paano nyo nakikita ang mundo? Alam niyo po kahapon, galing po ako dun sa child dedication nung anak po ni Sister Rhea. Okay? Alam niyo, dun sa table namin, meron po akong narinig. Okay? May narinig po ako dun, sabi niya, alam mo, nung kabataan namin, ako, bawal sa aming uminom. Okay? Hindi ko po alam kung kayo po yung ito, hindi ko po kayo papangalanan. Pero ngayon, nakikita ko yung mga kabataang babae, uso na. Umiinom na ngayon. Samantalang kami, sabi gano'n, no? Pagagalitan kami ng nanang namin. Okay? Yung kausap niya, nag-confirm pa siya. Di ba, ading? So, alam niyo, nakita niya yung diferensya ng mundo noon sa mundo ngayon. Kung ako po papipiliin, mga kapatid, kung anong mas gusto kong mamuhay, siguro pipiliin ko po yung panahon po noon. Okay? Yung panahon noon na wala pang internet, panahon noon na wala pang gadgets, di ba? Simple lang ang buhay, pero masaya. Tama po ba yun? Simple lang ang buhay kahit walang gadgets, walang internet. Masaya ang tao. Tama po ba yun? Pero ngayon, halos lahat ng bagay meron po ang tao.
Tama po ba? Pero kung makikita ho natin, ang dami hong problema ng mundo. Pasama ng pasama po ang mundo. Okay, alam niyo po, may share ko lang sa aming lugar, sa aming community, itong mula January, siguro 4 na ho yata yung binaril. Di ba? Noong panahon natin siguro noon, ang sarap siguro maglakad sa kalye. Tama po ba? Siguro dito yung may payapa kayo naglalakad sa kalye. Pero ngayon, ako naniniwala, nakakatakot na pong maglakad sa kalye, lalo na paggabi na po. Tama po ba yun? Nagkaiba po. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi gusto ko pong makita natin dito, yung pag-ibig ng Diyos na sinasabi sa sanlibutan. Okay? Kung nakikita po natin kung gaano nakasama ang mundo ngayon, is there any reason to God na mahalin niya talaga ang mundong ito? Meron ba talagang rason ng Diyos na mahalin niya itong mundong ito? Di ba? Ang pangit na nitong mundong ito, makasalanan na itong mundong ito, kahit saan na tayo pumunta, pasama ng pasama, yung mga bata ngayon, di ba? Pabata ng gumagawa ng krimen. Siguro, kung titignan natin, parang wala naman talagang rason ang Diyos para mahalin pa itong mundong ito. Tama po ba yan? Ito po yung realidad, mga kapatid. Pero, alam niyo po, ang kagandahan sa pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, hindi po nakabase sa kanyang mood. Okay? Anong ibig sabihin mong hindi siya nakabase sa kanyang mood? Ibig sabihin, nagmamahal ang Diyos. Okay? Kahit sa mga pangit na sitwasyon. Nung sinabing, for God so loved the world, kasama na ho doon yung mga gumagawa ng makasalanan. Hindi lang po siya yung mga matutuwid. Hindi niya lang minamahal ang mundo dahil maganda to sa kanyang paningin. Pero minamahal niya itong mundong ito kasi nakikita niya na maraming mga tao, okay, na kailangang maligtas dito sa kasamaan ng mundo. Amen. Alam niyo, pagkakaiba ng pag-ibig ng tao sa pag-ibig ng Diyos, tayo mga tao, madalas minamahal natin yung mga magagandang bagay sa buhay natin. Tama po ba yan? Nakabase yung ating pagmamahal sa mga bagay na nagpapasaya po sa atin. Tama po ba? Kapag hindi nagpapasaya sa paningin natin o sa pakiramdam natin, ayaw natin. Tama po ba? Di ho ba? May mga favorite po kayong mga tao. May mga favorite po kayong mga pagkain. At meron din po kung naniniwala, meron din kayong mga pagkain na inaayawan. Di ho ba? Sino ho dito yung mga gano'n? May mga pagkain kayong inaayawan. Pag inalok sa inyo, ay, ayoko dyan. Di ho ba? Ganyan po ang pag-ibig ng tao. Amen. Di ho ba? Sabi ko ho dito, makikita natin ang pag-ibig po ng tao. Okay? Nakabase po ito sa ating pong pleasure. Ang pag-ibig ng tao ay nakabase sa mga bagay that makes us happy. Tama po ba? Pag yung mga kapitbahay natin na hindi natin feel, di ba? Hindi natin ini-invite kapag may birthday tayo. Tama po ba yan? Pag yung mga kapitbahay natin na in-invite tayo last month, di ba? Uy, birthday din ng anak ko bukas ha. Sama ka rin, punta ka din, di ba? Pero yung kapitbahay natin, na ayaw natin, di ba? Katabing bahay lang o katapat na bahay lang natin. Nag-birthday sila nung isang araw, di ba kami inimbitahan? Tama po ba? Di ba lang kami binigyan ng isang plakitong pansin? Tapos ngayon, kala nila sila lang marunong mag-birthday party, ha? Tama po ba? Ganyan po ang tao eh. Ganyan ang pag-ibig ng tao. Pero ang pag-ibig ng Diyos, sabi ko nga po dito, again, hindi po siya nakabase sa sitwasyon. Hindi po nakabase ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mood. Okay? Sabi ko rito, nagmamahal ang Diyos kahit hindi siya masaya. Nagmamahal ang Diyos kahit hindi po siya nasisiyahan. Okay? Tulad po ng sinabi dyan, for God so loved the world. Okay? Hindi po sinabi na, for God so loved the righteous. Hindi niya po sinabi, for God so loved the handsome, the beautiful, the pretty one. Hindi po. Pag sinabi niya nito, for God so loved the world. Okay? So lahat po ito, kasama po dito. Ganito po magmahal ang Diyos, di ba? At ako'y naniniwala,
dahil sa ganitong pag-ibig ng Diyos, He deserve our clap offering. Hindi ho ba? Palapakan niyo po ang Diyos. Tama po ba yun? Nawa makita natin na even tayo pinakagagawa ng pagkakamali araw-araw, minamahal pa rin tayo ng Diyos. Amen. Pangalawa, dito sa John 3:16, sabi ko rito, yan, for God so loved the world that, ano po nakalagay? That He gave. Ibig sabihin, siya po ay nagbigay. Okay? Makikita natin, because of His love, okay? Itong pag-ibig natin, ito po yung tumulak sa Kanya, okay? To make an action. Okay? Yung love na yun ay maging action word. Hindi po ito maging feelings lang. Di ba? Pag-ibig natin kasi madalas nakabase tayo sa feelings eh. Di ba? Uy, parang mahal ko na siya. Pakiramdam ko, mahal ko na siya. Tama po ba? Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi niya lang ito feelings. Binigay niya po ito ng may gawa. Pinakita niya ito in action. Okay? Sa pamamagitan po ng pagbibigay niya ng kanyang kaisa-isa at minamahal na anak ang walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. This is God's love, mga kapatid. Okay? Binigay niya ang Panginoong Jesucristo bilang solusyon sa problema ng mundo. Kasi nga, minamahal niya po ang mundo eh. Okay? Nakita niya, may problema ang mundo. Okay? Para sa inyo, ano pong nakikita ninyong problema ng mundo? Maraming problema ang mundo. Tama po ba? Sa Senado, may problema ang mundo. Di ba? Sa blood control, maraming problema ang mundo. Tama po ba? Sa social media, daming mga bashers. Tama po ba? Maraming mga problema ang mundo. Okay? Pero, ako pinaniniwala, hindi po yung kriminalidad, hindi po yung corruption, hindi po yung mga bashers, yung problema talaga ng mundo. Kundi, walang iba kundi ang kasalanan. Amen. Kasi without sin, walang taong nagugutom. Walang taong nauuhaw na magtutulak sa kanya para siya ay magnakaw, para siya ay pumatay, para siya ay mangurap. Amen. Yung kasalanan po na yon na umaalipin sa tao, ito pinagtutulak sa kanya para magawa itong mga bagay na ito. Without sin, I believe, walang taong nagkakasakit. Without sin, walang taong nagtatrabaho. Bakit po po sinasabi? Sabi mo ng Genesis chapter 3, mga kapatid, the moment na nagkasala ang tao, sila Eva at Adan, ibinigay ng Diyos sa kanila eh. Diba? Dahil sa iyong ginawa, bubungkalin mo ang lupa at diyan magbumula ang iyong pagkain. Okay? Sinabi niya yun kay Adan. So, sabihin, dahil nagkasala sila, kailangan ni Adan na magtrabaho. Ang sarap ng buhay niya sa Garden of Eden eh. Tama po ba yan? Sinabi naman niya kay Eva, dahil sa iyong ginawa, sa panganganak mo, ikaw ay makararanas ng pananakit, ng sakit. Di ba? So, makita natin, without sin, walang may sakit dapat. Tama po ba? Dapat, sana, walang may mga rayuma. Sino po dito may mga arthritis? Okay? Di ba? Walang nananakit ang balakang. Without sin. Kaya ako'y naniniwala na walang ibang problema ang mundo kundi po kasalanan. Tama po ba? That's why, dahil sa pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo bilang natatanging solusyon. Okay? Bakit ko sinabing natatanging solusyon? Kasi sinabi ng John 14:6, sabi ng Lord, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Siya daw po ang daan. Makita natin, I am the way. Hindi po niya sinabing, I am a way. Di ba? Pag sinabing, I am a way, ibig sabihin, maraming daan po yun. Di ba? Yung pinagkaiba ng A sa da. Tama po ba? Pero, ang ganda ng diin dito, I am the way. Sabi doon, ang tanging Panginoong Jesucristo lamang po ang tanging daan. Bakit? Kasi ho, nung siya po ay ipinanganak dito o sinilang o nagkatawang tao dito sa lupa, okay? He remained faithful. Nakaranas po siya ng temptation. Pero nanatili po siya matapat sa Diyos. Sumunod sa kanyang Diyos Ama. Kaya walang ibang dapat talagang tumubos sa ating mga kasalanan, kundi yung tao mismo na hindi nagkasala
At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Makikita po natin yan sa Philippians chapter 2. Hindi mo ba? Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos at siya'y namuhay bilang alipin. Okay? So pangatlo, sabi ko dito, kung makikita ho natin, ano po sabi dyan? Yan. Whoever believes. For God so loved the world that He gave us His only beloved Son, that whoever believe. Okay? Ito yung pag-uusapan naman po natin. No? Whoever believe. Sabi ko dito, yan, napakagandang invitation po nito para po sa atin. Yung salita, whoever believe, mga kapatid. Ang gandang invitation po nito. Sabi ko dito, yan, sa ating pong pagnanais, okay? So sa ating desire na ma-experience o ma-encounter talaga itong napakagandang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ko ito, yung invitation ngayong umaga ito ay para sa iyo, para sa akin, para sa aking lahat po itong invitation na to. Diba? Sabi niya kasi dito, whoever. Kahit sino, pwede. Amen. Hindi mo ba? Ang ganda ho nito. Pero anong invitation po nito? Yung invitation na kung saan tayo inaanyayaan ng Panginoon to believe. Ang maniwala, ang manalig. Tama po ba yan? Di ba? Paano natin may papakita yung ating pananalig sa Diyos? Medyo mabigat po yung tanong, tama po ba yan? Paano nga ba nakikita yung pananalig o pananampalataya sa Diyos? Lord, gusto mong manalig sa'yo, gusto mong magtiwala sa iyo, Panginoon. Gusto mong maniwala sa iyo, Lord. Gusto mong manalig sa iyo. Sumampalataya sa iyo. Okay? Gusto niyo rin po ba yun? Okay? Ganito po, gawin natin. Diyan po sa inyong mga upuan. Gaano po kayo nagtitiwala? Kayo kanina pa po kayo nakaupo dyan. Paano po kayo nagtitiwala na hindi po kayo ibabagsak niyang upuan na yan? Naniniwala ba kayo na hindi yung babagsak? Ako naniniwala kayo hindi kayo babagsak yan. Kasi kung nakita ninyo na mahina yung upuan na yan, hindi po kayo uupo. Tama po ba? Hindi po ba? Ako parang sira na yung paa. Tama po ba? Hindi ako umupo dyan, dito ako sa kabila. Tama po ba yan? Pero, the moment na kayo po'y umupo dyan, naniniwala kayo na matibay po yung upuan na yan. Tama po ba ako? Amen. Na, ganito gawin natin. Okay lang po ba, mag-request ako na itaas ninyo po yung inyong mga paa. Para makita nyo talaga, masubukan nyo talaga kung gaano talaga katibay yung upuan. Kaya nyo po ba? Sige, 1, 2, 3, taas natin. Bibilang ako ng 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amen. Wala akong bumagsak. Pakatahin niyo po ang Panginoon. Praise God. Diba? Walang bumagsak. Ano hindi ko sabihin? Bakit ko po ito pinagawa? Kasi po, ako'y naniniwala the moment na inalagan po natin yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, He will never let you down. Amen. Hindi mo ba? Kaya niyo upuan na yan, nung tinaasin niyo yung inyong pong mga paa. Okay? Hindi po niya kayo binagsak. Lalong-lalo na po ang Panginoong Jesucristo. Kung itataas po natin ang ating mga buhay sa ating Panginoong Jesucristo, you will never, ever experience fall. Hindi mo kayo mapapall, mga kapatid. Amen. Di ba? Ang sarap pong sa piling ng Panginoon. Ang sarap isipin na tayo minamahal ng Diyos. At dahil sa pag-ibig na yon, kahit nagkakasala tayo, di ba? Tanging gagawin lang natin is to believe. Tama po ba yan? Maniwala lang po tayo. At talagang, sabi ko dito, yan, makikita natin sa pananalig natin sa Panginoon, hindi po tayo ilalaglag ng Lord. If you put your trust in Jesus, He will never, ever let you down. Amen. Di ba? Have you ever experienced that kind of love? Amen. Di ba? Nawa ho, nararanasan talaga natin itong pag-ibig po ng Diyos. At kung hindi pa po natin ito nararanasan, meron po akong tanong, sabi ko rito, yan, have you ever believed and trust Jesus in your life?
sa lahat ng pagkakataon, sa inyong mga plano, sa inyong mga ginagawa, have you ever trust God? Amen. Nawa ho, habang naririnig natin, habang tinatanggap po natin itong mensahe ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng pagnanais talaga na ibigay ang ating buhay sa Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi po ba? Lastly, sabi ko po dito, ano po yan? We are, ano po? Ano po dyan? Wala pa? Wala po, ano? Sige. Yung pang-apat po, sabi ko po nito, lastly, yung sinasabi sa John 3:16, yung eternal life. The moment you trust in Jesus Christ, you will receive the eternal life. Diba? For God so loved the world. Sabi dun that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Para maunawaan po natin itong sinasabi po dito sa eternal life po na ito. Okay? I encourage everyone, pagkulay-bulayan niyo po itong John chapter 3. Pag-aralan niyo po, basahin niyo po yan ng buo. Para makikita niyo po, okay, makikita niyo po dyan sa John chapter 3, merong dalawang bagay. There's always two things na binanggit po dyan. Okay, sabi ko dito, makikita natin yung mapahamak o magkaroon ng buhay. Amen. Sabi ko dito sa verse 19 ng John chapter 3, makikita natin dyan yung liwanag o yung kadiliman. Yung langit o yung lupa, sabi sa verse 12. Sa verse 17, sabi niya dyan, yung parusa o yung kaligtasan. Sabi ng verse 16 na ating pinagbubulay-bulayan, again, yung kapahamakan o yung buhay na walang hanggan. Nakita ko po dito mga kapatid, para maunawaan natin ng lubusan, itong buhay na walang hanggan, dapat po maunawaan po muna natin kung ano ba ibig sabihin ng mapahamak o mag-perish. Okay? Saan ba tayo mapapahamak? Ano ba ibig sabihin ko ng kapahamakan na to? Diba? Bakit sinabi hindi kayo mapahamak bagkus magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan? And I believe na hindi naman kabaliktaran ng salitang buhay na walang hanggan ang kapahamakan. Di ba? Ang kabaliktaran ng word ng perish o ng kapahamakan is safety. Pero ang ginamit dito is eternal life. So ibig sabihin, ang ibig sabihin pala ng kapahamakan ko dito, okay, o yung perish sa English, ito may tumutukoy sa ano po? Eternal death. Yung walang hanggang kamatayan. Kasi yun po yung kabaliktaran ng walang hanggang buhay. Tama po ba? So pag sinabing eternal death, alam naman natin ito po yung magagali o lugar ng impyerno. Tama po ba? Sino po naniniwala na may impyerno? Di ba? Ang impyerno po, nakikita niyo po ba, nabivisualize niyo ang impyerno, walang aircon. Tama po ba yan? Walang pamaypay. Ang nandun lang yung nagkakagatang apoy na hindi nawawala. Wala po siyang adjustment. Baka pwede adjust natin ng konti, init na ako. Tama po ba ito? Malapit na summer. Tama po ba yun? So mas mararamdaman natin yung sobrang init ng panahon na naman. Pero wala pa huyo sa kalingkingan ng impyerno. Okay? Sa Bible, makikita natin sa Book of Revelation, mga kapatid, okay, kung gaano o ano itsura ng impyerno. Ang impyerno po ay, masasabi ko pong hindi po ito katang-isip lamang. Hindi po ito kwento lang. Hindi po ito pananakot lang. Pag ang impyerno po ay katotohanan, mga kapatid. Ito po'y sasabitin ng bawat tao na hindi tumanggap po doon sa imbitasyon po na yun. Amen. Hindi ba? Sabi ko rito, ang impyerno po, mga kapatid, makikita natin sa Mark chapter 9 verse 43. Meron ba ako dyan? Mark 9:43. Okay? Ano ba itsura ng impyerno? Yan, no? Pakibasa niyo nga po ng malakas. Nababasa po ba ninyo? Sabi dyan, hindi namamatay. Tama po ba? Amen. Sabi mo ng Revelation chapter 21 verse 8, ano po sabi?
Gusto ko po kayo pong magbasa para po makita talaga natin. Okay, ano po sabi niya sa Revelation o Pahayag? Ano po sabi? 21:8. Amen. Ay, sumobra lang sa... Ano ba itong... Nag-automatic volume po siya. Okay lang po. Pero, makita po natin dito. I believe lahat po tayo nakaranas ng mapasok. Napasok ng plancha, napasok ng kawali, ng kalan. Tama po ba yan? Masakit. Tama po ba? So, kung napasok na po tayo, naramdaman natin, naranasan natin kung gaano kasakit ng apoy. So, just imagine, buong katawan po natin ay masusunod sa apoy. I believe, ayaw po natin mangyari yun. Tama po ba yan? Diba? Ayaw natin mangyari yun. Kaya nga yung mga nagplancha, yung mga napaso sa plancha, yung iba nagphobia na eh. Bumili na lang steamer. Naging social na siya, steamer na gano'n. Ayaw na niya ng flat iron. Tama po ba yan? Kasi napaso na siya. Di ba? Pero makikita natin dito, hindi lang basta pasok. But sobrang init po sa impyerno. Talagang masusunod po tayo. At alam niyo po, ako'y, habang binabasa ko po yan, sinasabi ko sa Lord, ayoko rito. Ayoko rito. Okay? I know, I believe kayo din po. Nawa. Ayawan po natin mapunta po dito. Okay? Sabi ko rito, yan, kabaliktaran po yan ng buhay sa langit. Okay? Yung kabaliktaran ng pangako ng Panginoon na walang hanggan. Tumutukoy po yan, yung buhay natin sa langit na makikita sa Isaiah chapter 11. No? Makikita natin doon kung gaano kaganda po ang itsura ng langit. So, kayo po, may mga Bible na kayo. Kung pagkulay-gulayan niyo po yung pagtuloy niyo po ng bahay, yung Isaiah chapter 11, makita ninyo yung itsura po ng langit. Amen. Okay? Pero para mas maganda, shortcut na po tayo sa Revelation chapter 21 verse 4. Napakaganda rin po yan. Meron ba ako dyan? Yan, pakibasa nyo nga po ng malakas. Anong meron sa langit? At papanirin niya ang bawat mga sa kanilang mga mata. Wala na kamatayan, alamhati, lumipas na ang Amen. Praise God. No more pain. Di ba? No more tears. Ang sarap po na, no? Tama po ba yan? Di ba? Wala nang lungkot. Hindi ho ba? Hindi ka na magugutom. Hindi ka na magkikrave sa milk tea. Sino dito mahilig mag-milk tea? Balita ko si Mami, mahilig daw po sa milk tea. Di ba? Sa sito, di na kayo takot, di na kayo mag-crave yan. Tama po ba yan? Doon sa langit, andun yung satisfaction. Di ba? Napakaganda po nito. Di ba? Kanina nakita natin yung itsura ng impyerno. Ngayon naman nakikita natin yung kabaliktaran. Ito yung itsura ng langit. Di ba? Alam nyo, nawa ko lahat po tayo maging excited na makapasok talaga dyan sa kaharian ng Panginoon dyan po sa kalangitan. Amen. Okay? Sabi ko dito, yan, to take that life, mga kapatid, habang iniisip natin, binibulay-bulayan itong pangako ng eternal life po na pinangako ng Panginoon sa atin. Sabi ko dito, ang magandang balita po, hindi lang po ito pangarap. Hindi po ito pwedeng manatiling pangarap lang. Hindi lang po ito pwedeng sabihin na, ako gusto ko rin mapunta dyan. Gusto ko rin maranasan yan. Okay? The good news today, mga kapatid, hindi naman natin kailangan na mapunta pa ng langit para ma-experience talaga natin itong ganda ng langit. Yung walang problema, di ba? Yung hindi ka na malulungkot. Okay, puro kagalakan na lang. We can experience that today. Habang tayo po narito sa lupa, may encounter natin, may experience natin itong pinangako ng Panginoon na to. Okay? Sabihin niyo po, Pastor, parang ginukuha ako. Yes! Naniniwala po ako na habang tayo po nandito sa lupa, magkakaroon po tayo ng problema. Pero one thing for sure, the moment you accept Jesus Christ, sa gitna ng problema na yun,
years, mararanasan mo yung joy. Kasi the moment you receive Jesus, you will experience the fruit of the Holy Spirit. At kasama po doon sa fruit of the Holy Spirit yung joy, yung peace, yung gentleness, yung kindness. Hindi ka na high blood ngayon. Hindi na magiging mainit ng ulo mo. Hindi ka na magiging problemado. Bakit walang ganito? Bakit walang ganyan? Ako, andito na si Judith. Di ba? Sino nakakilala kay Judith? Ako po kayo kay Judith. Tama po ba? Yung Judith ng Lawasa. Judith ng Kuryente. Judith ng Wi-Fi. Tama po ba yan? Takot tayo dito. Pero, because meron ka ng Kristo sa iyong buhay, mga kapatid, inaasa mo na sa lahat sa Panginoon. Kaya mo na upuan kanina. He will never let you down. Amen. Magandang pangako po yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Di ba? Ito po yung dapat natin gawin sa umaga po ito. Again, sabi nga doon, whoever believe. Yung invitation po na tayo po ay manalig sa Panginoong Jesucristo. Okay? Alam niyo po, napunta po kami dito bilang born again Christian. Okay? And I believe, siguro sa inyo, kayo po yung ilan sa atin, mga Kristiyano na, yung iba sa atin ay mga Katoliko po. Okay? Hindi ko po sinasabi na kapag tinanggap niyo ang Panginoong Jesucristo, magiging kapanalig na po namin kayo. Hindi po. Hindi ko po ito sinasabi kasi gusto ko po kayo maging member ng church po namin. Kapag gusto mo po, mga kapatid, gaya po ng pagninais ng Diyos, itong pangako na to, gusto niya na mas tawag dito, magkaroon po tayo ng mas magandang version ng sarili natin. I-upgrade po natin yung ating relasyon sa Diyos. Hindi mo ba? Okay? Wala akong nais na baguhin po kung ano po yung inyong mga relihiyon. Ang ino-offer ko po sa bawat isa po sa atin ay yung tamang relasyon po sa Panginoong Jesucristo. Yung tamang relasyon o mas malalim na relasyon sa Diyos. At ito po yung makararanasan lang po natin if we believe in Jesus Christ. Kapag in-accept natin ng buong buo ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung sinasabi sa Romans chapter 10 verse 9. Sabi niya po dito, kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Hindi po sinabi sa John 3:16, tama po na? For God so loved the world that whosoever believed in Him shall not perish. Hindi siya mapapahama. Bagkus siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po natin manalangin sa Panginoon. O manaming banal, Diyos ng dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, today, gusto ka namin pasalamatan, Panginoon. Thank you, Lord, for the love. Thank you for your good news sa umaga ito. Salamat, Panginoon, at binuksan mo, Lord, yung aming paningin, binuksan mo, Lord, yung aming kahinga, binuksan mo yung aming mga puso, Lord. Salamat sa pagkakataon na ito, O Diyos. Na mas lalo pa namin naunawaan kung gaano talaga kalaki ang pag-ibig mo sa amin, Lord. Kaya na sinabi, Panginoon, kanina sa Psalms, na hindi kayang sukatin ang akwat ng langit at ang lupa. Pero dahil sa iyong mayamang hiyaya, Panginoon, because of your grace, Lord, ngayong araw po na ito, Panginoon, mas nahayag sa amin, O Diyos, kung gaano talaga kalaki ang pag-ibig ko sa bawat isa po sa amin. Despite, Lord, of everything that we have done, despite sa mga bagay, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa iyong aming ginawa. Lord, salamat kasi yung pag-ibig mo buong-buo. Salamat po, Diyos, kasi yung pag-ibig mo, Lord, hindi ka nakabase, Panginoon, sa mga bagay na magpapasaya sa iyo. Pagkus, Lord, ang magpapasaya sa iyo, Panginoon, ay ang kami, bilang makasalanan, ay makakilala sa iyo, Lord. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na isa man, Panginoon, ang magtiwala sa iyo, isa man ang lumapit sa iyo, Lord, ang buong kalangitan, ang lahat ng kaniyan ay nagdiriwang.
Kaya Lord, again, thank you, Father. Thank you for your love, O God. Thank you for your unfailing love. Thank you, Lord, for your unconditional love, O God. Hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, God. Sa umaga po ito, kapatid, if you want to receive Jesus, sabi ng Romans kanina again, kung ipapahayag mo na siya ay Panginoon ng iyong buhay, you will receive the promise of eternal life. Sabi ko nga kanina, lahat po tayo inanyayahan dito po sa magandang pangako ng Panginoon. Hindi mo na kailangan tumayo, kapatid. Diyan ka lang sa iyong upuan. Sundan mo lang ako. Sundan mo lang yung sasabihin ko. Buksan mo yung puso. Kausapin mo ang Diyos. O Diyos, Amang Banal. Ako ay isang makasalanan. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagkasalong anak sa Panginoong Jesucristo. Ngayong araw na ito, Panginoon, nais kong lumaya sa kasalanan ito. Tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, maghari ka sa aking buhay. Simula sa araw na ito, dinideclare ko, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig, ako nga ngayon ay iyong pinatawad na. Maraming salamat sa iyong mayamang biyaya, Panginoon. Sa iyo ang kapurihan, sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos, Panginoon at nag-iisang tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Praise God. Palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. At gusto ko po tawagin ang ating Madam Admin, si Teacher Benny, para pangunahan po tayo dito po sa ating pong Holy Communion. Okay? Mamaya po, inaalayaan ko po kayo. Maaari po kayong kumuha dito po ng hostya at saka po nakatas po ng umas. Okay? Sige po, tayo lahat ay manalangin sa Panginoon. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa salita mo na amin pong narinig. Salamat, Panginoon, at sinabi mo nga po sa inyong salita na ang langit at ang lupa, ganun o kalawak ang agwat. Ngunit, Panginoon, ganyan din, O Lord, kalaki ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil you are not confined, Father God, about our past, yung aming pong mga shortcomings, yung aming pong mga kasalanan, para hindi mo kami, Panginoon, gawing karapat-dapat sa aming pong pagbabahagi sa iyong pong hapunan ngayong araw na ito, Panginoon. At salamat, O Lord, sa salita mo na aming pong narinig, na nagbigay, Panginoon, sa amin ng kaliwanagan, na ang relasyon na gusto mo, O God, na ma-build, Panginoon, sa amin ay hindi lamang para sabihin na ikaw ang aming Diyos, kundi tanggapin ka, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Dahil sinabi nga po sa inyong salita, that not all who says to me, Lord, Lord, shall not enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. Kaya, Panginoon, tulungan niyo po kami, O God, na tanggapin ka sa aming pong mga buhay at makagawa, Panginoon, ng iyong kalooban habang kami pong, Panginoon, ay nabubuhay sa mundong ito, Lord. Sa aming pong pagtanggap, Panginoon, sa elements na ito, Lord, gawin niyo nga po kaming karapat-dapat, O God,
sa inyong, sa aming pong pagtanggap, Lord, ng tinapay. At Diyos na ito na simbolo, Panginoon, ng inyong pong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at dugo na bumuhos, O God, nagdahil po sa aming pong mga kasalanan. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Ito pong aming pusang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Paalala ko lamang po, okay, ng pagtanggap po ng hostia at ng katas ng bubas po na ito, hindi po ito naglilinis ng ating kasalanan. Okay? Ito po yung pagpaalala lamang po, okay, na nakikilala natin, kinikilala natin ang masaganang biyaya po ng Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Gusto ko po basahin yung paalala po ni Apostol Pablo. Sabi niya po rito, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagpapalito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at umiinom sa kopang ito. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Hallelujah. Kaya now, as we receive this, again, ulitin ko po, hindi po ito naglilinis o nagpapaalis po ng kasalanan natin. Pagka habang tinatanggap po natin itong hostia at katas ng ubos po na ito, ang mag-reflect po sa ating mga isipan, sa ating mga puso, ay ang ating pakikipag-isa sa ating Diyos Ama. Ang pag-alaala sa kanyang mayamang biyaya, hindi ho dahil sa ating mabubuting gawa, but dahil sa kanyang mabuting biyaya sa pamamagitan po ng Panginoong Jesucristo. Bilang paggalang po, tayo po lahat ay magsitayo sa ating home church. Makiisa po tayo diyan po sa inyong magkatahanan po. Itaas mo natin ang hostia na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo na napako sa cross para po sa ating mga kasalanan. Sapagkat ito ang tulong tinanggap ko mula sa Panginoon na binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinapiraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabi-sabi ko natin kagabi, purihin po ang Panginoon. Taas naman po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman sa kapagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo na umagos sa cross ng Kalbaryo bilang katubusan po ng ating pong mga kasalanan. Matapos magabunan, lumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabi-sabi po natin kagabi, purihin po ang Panginoon. Patuloy po natin pasalamatan ng Panginoon. Hallelujah, we praise you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Father, for the opportunity, Panginoon, na ginawa mo kaming worthy sa iyong harapan, O Diyos. Salamat, Lord, sa iyong grace. Tunay, Panginoon, it is not by our own, but it's your grace, O God. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya, O Ama. Purihin ka nga, O Diyos, at dalangin ko patuloy. Maghari ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Itong aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Praise God. Palakpakan po muli natin natin Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen po. Sa ating pong pagtatapos, let us all stand and celebrate Jesus in our lives. Amen. Magkakayan po tayo lahat. I-celebrate po natin ang ating Panginoon. Sing, celebrate!
sa ating pagtatapos, tayo po lahat ay patuloy na manalangin sa Panginoon. Saluhin natin ang mayamang biyaya po ng Diyos. Hallelujah, we praise you, Jesus. Sa umagang ito, Panginoon, narito, Lord, ang iyong mga anak. Lord, nananalig kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, Lord God. Ikaw, O Diyos, ang Diyos na mapagpala. Sinabi mo sa iyong salita, Lord, Lord, sa rumaragas ang pagpapala na mula sa iyo, O Lord God. Yung rumaragas ang pagpapala na hindi nauubos, O Ama. Katinawa, Lord, ang maranasan ng bawat isa sa amin, O Diyos. Hindi lamang sa aming sarili, hindi lamang sa aming pamilya, bagkus kasama din, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kapitbahayan, Panginoon. Sa iyo namin itinataas, O Diyos, ang bawat tahanan ng bawat isa po sa amin, O Ama. May the grace of God and the love and the peace of the Jesus Christ and the union of the Holy Spirit be with us all forever and ever. Amen, amen, and amen. Praise God. Bayo po tayo lahat na taglipang pagpapahan ng Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus po. Meron po tayong naihandang pagkain po. Ano po? Yan po. Anyayaan po namin ang lahat na pwede po tayo pumunta sa harapan, mag-take po tayo ng family picture po kung tawagin sa amin.